Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng talakayan natin dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito po ang aking mga talakayan. Ano po ito? Mga bago po ito at hindi pa po natin ito natatalakay sa aking ibang social media platforms. O pag-usapan natin to. Sa nangyayari ngayon, parang lumalabas na isahan si dating PNP Chief General Nicolas Torre. Bakit natin nasabing parang lumalabas na isahan? Sinong nakaisa sa kanya? Si Torre na rin ang nagsabi. In-interview si Torre nila Cheryl Cosim. Tinanong siya, anong masasabi niya sa panunumpa na ni PNP Chief, ngayon ay 4-star na yung rank na si General Nartatis. Ang sagot ni Torre, ayaw niya na daw munang mag-comment sa bagay na yan. Ngayon niya lang daw, doon niya lang daw, nung panahong ini-interview siya nila Cheryl Cosim, doon niya lang nalaman daw na manunumpa na si Nartatis para tanggapin ang 4-star rank. Ano bang nangyayari? Tuloy ang lumalabas ganito. Parang ang lumalabas ganito. Binigay kay Torre yung pagiging general manager ng MMDA para, ang sabi kaagad niyan, di ba, nung tinanggap ni Torre yung pagiging general manager ng MMDA, kaagad-agad, nang tinanggap niya, pinirmahan niya yata yung appointment niya, tinanggap niya. Tapos nanumpa na siya. Kaagad-agad, sabi ng NAPOLCOM, yung NAPOLCOM commissioner na si Kalinisan, sabi niya, ipso facto, resign. Ibig sabihin, yung pagtanggap mo ng pagiging general manager ng MMDA, ipso facto, resign ka na bilang PNP, resign ka na sa PNP. Kaya yung 4-star rank mo, wala na yon. Parang inano mo na yon, give up mo na yon. Kay Torre, para sa kanya, hindi. Hindi yun ang pagkakaunawa ko. Parang, kaya di ba kumukontra pa si Torre? Sabi niya, hindi naman ako pumirma ng retirement. Wala akong optional retirement pinirmahan. Pero wala na ring nagawa yung mga sinabi niya. Sabi ni Yussi Claire Castro, okay na. Natanggap na ni General Torre na yung optional retirement niya. Matatanggap niya yung full benefits bilang 4-star general. Samantala, si General Nartatis ay magiging na ring full-fledged na PNP chief. Hindi na lang acting. At matatanggap niya na yung 4-star rank. So, parang natapos na lahat. Ang problema, ito na nga, kahapon lang yan eh. Nung mismong araw na nanunumpa si General Nartatis doon mismo kay PBBM sa Malacanang, habang nanunumpa siya doon, ini-interview naman si Torre. Ang reaksyon ni Torre, no comment siya. Hindi niya daw alam yan. Ha? Parang naisahan si Torre. Para kasi kay Torre ganito, may term siyang ginagamit, yung secondment. Na pwede naman kasi na PNP, ka pa rin, 4-star general rank, at the same time, nandun ka sa MMDA na general manager. Pero, yung pagiging general manager mo ng MMDA, parang secondment nga, ibig sabihin, inassign ka doon, PNP ka, 4-star general, inassign doon yung trabaho mo. Parang trabaho mo, binigyan ka ng trabaho ng presidente, pero yung trabaho mo na yon, parang dagdag na trabaho sa pagiging PNP mo. So, pero hindi ka inaalis sa PNP. Ang tawag nga doon, secondment. Ngayon, ini-invoke ni Torre na mayroong ganon. Mayroong mga ganong arrangements na sa civil service law na pwedeng ang isang official nasa PNP pero na-assign sa iba. Pero ang tawag doon, secondment. Kumbaga, legal yon, hindi illegal yon. Ibig sabihin, hindi ka nagre-retire, hindi ka nagre-resign doon sa posisyon mo, sa original mo, sa mother agency mo or mother department. Yun ang gusto ni Torre. Parang ang gusto ni Torre, yung pagiging MMDA niya ay secondment sa kanya yon.
Ang problema, ang intensyon ng presidente parang hindi gano'n. Ang intensyon ng presidente talagang ilagay na siya do'n sa MMDA, general manager. Oh, dahil general manager na siya do'n, resign na siya. Oh, resign na siya sa PNP. Kaya dapat para maging legal ang lahat, pirmahan niya na yung optional retirement. Kaya lang parang hindi matanggap ni Tory, parang naisahan siya. Pero sa totoo lang, dapat 'di ba nasabi ko na itong minsan, tanggapin na ni Tory tapos na ang lahat. Ano pa bang hinahabol niya diyan sa PNP? Hindi na siya diyan makakabalik bilang PNP chief. Hindi na 'yan makakabalik. Anong ibig niyang sabihin? Sa kanya yung 4-star rank, 4-star rank sa kanya, nasa kanya pa rin hanggang sa mag-retire siya. Pero at the same time, general manager siya ng MMDA. Hindi naman papayag ng gano'n ang presidente ng Pilipinas. Kasi ang gusto rin ng presidente ng Pilipinas, masolve na yung problema na yun sa PNP. Kasi magre-retire na rin si Nartatis eh. Kawawa naman. Kumbaga, kailan pa ba yan? August? August ba yon? August pa yan naging ano eh. August pa yan naging PNP chief pero acting lang. Tapos hindi naman siya 4-star general rank. Nagsakripisyo na siya, naghintay na. Ngayon magre-retire na siya. Magre-retire ba siya na hindi siya naging full-fledged na PNP chief? Magre-retire ba siya na hindi siya naging 4-star rank? Parang nakakahiya naman sa kanya. Medyo nakakaawa din. Oh, kaya siguro ang presidente ginagawan ng paraan. O linagay na si Torre sa MMDA, general manager. Ha? Ngayon, ang akala naman ni Torre, dagdag trabaho lang yun sa kanya, pero hindi siya aalisin pa rin sa PNP. PNP 4-star general rank pa rin siya. Kaya lang, hindi naman ganun ang intensyon ng presidente. Anong gagawin niya ngayon? Susuwayin niya yung gusto ng presidente? Kung may plano siyang kumandidato sa 2028 sa ilalim ng administrasyon, dapat ipakita niya ngayon na hindi niya sinusuway ang presidente. Kung gusto niyang maging kandidato, senador man yan, o vice presidente o presidente. Pangalawa, kailangan niya ang support ng PNP organization. Kung magmamatigas siya, kakandidato siya sa 2028, kailangan niya ang suporta ng PNP organization. Kahit si Nartatis, kailangan niya ang support niyan. Kaya dapat, ano na lang, mag-move on na lang. Huwag na siyang magmatigas. Paulit-ulit siya niya na hindi naman daw siya nag-file ng optional retirement. Tapos ngayon naman, hinihinga ng comment siya, no comment daw siya, hindi niya daw alam yan. Hindi niya alam. Parang ano, medyo, medyo nga talaga ano, may sama ng loob si Torre. Hanggang ngayon hindi pa rin natutunawan. At ngayon lumalabas pa, naisahan siya. Parang naisahan siya. Ibig sabihin hindi hindi buo-buo yung pagkakaunawa niya ng pagkakatalaga sa kanya bilang MMDA general manager. Ang akala niya secondment. Ay hindi. Ano talaga yun? Talagang full-fledged na siya diyan na general manager. Hindi lang yan secondment. Anyway, abangan na lang natin. Siguro naman, wala naman siyang magagawa na tanggapin niya na lang yan.